Hello, 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 sound. Hello, hello, hello. Ayun, nag-suspend sila. Hindi ba maintindihan ang nangyari? Ay, buhay. So, ladies and gentlemen, nag-speech po si Igay Racing ngayon at ang kanyang talumpati po ay nagtutok sa kanyang pagsasabi na hindi siya sasali sa proseso ng pag-impeach laban kay Sara o pabor kay Sara. Sa kanyang paningin at dahil sa kanyang naranasan, uulit iinog ang pang-aabuso. Sinabi niya na sa panahon na yun na si Duterte pang presidente, lumaban siya laban sa war on drugs. Nawalan siya ng mga pundo kasi kalaban niya ang karamihan ng mga congressman na kakampi ni Duterte na ngayon ay kakampi na ni Marcos. Nawalan siya ng pundo para sa kanyang distrito sa Caloocan. Kaya nga kasunod na eleksyon natalo siya. Ang tumalo sa kanya si Mitch Kahayon. Nang nanilbihan si Mitch Kahayon bilang congresswoman ng Caloocan noong 19th Congress, inamin din, sabi ni Erice, inamin din ang kalaban ko sa politika na kung hindi siya pumirma sa impeachment laban kay Sara, ay wala siya makukuha na pundo para sa aming constituents. Kaya kag impeachment, I will never sign an impeachment in aid of allocation. Wala siya matatanggap. Ngayon, nag-anunsyo siya, wala na rin siyang matatanggap. Kasi sinabi niya na ng tahasan na hindi siya sasali sa proseso ng impeachment. Yan ang may konsensya. Pag tumakbo presidente yan, iyan ay kakampanya kung taong yan. May kakayahan naman siya. May karanasan bilang isang naging mambabatas. Of course, alam niya na kung ano mga problema ng bayan. But then, napatunayan niya rin na siya po ay may karakter na hindi siya kayang itulak ng mga allocables. Tahasan ni sinabi, handa na siya mawala ng allocation para sa kanyang constituents at handa na siya matalo sa sunod na eleksyon. Nang dahil wala siya makukuha ng mga allocation para sa kanyang nasasakupan sa Caloocan. Ang hindi niya lang batim, kung nagawa ni Duterte noon na inabuso siya, dapat hindi na natin ulitin ito ngayon. Dapat mawala na yung impunity. At sa kanyang konsensya, dinidikta na huwag siyang sasali sa isang ganapan na kung saan ang lahat ng pipirma sa impeachment laban kay Sara ay bibigyan ng perang alokasyon for later release. Pakinggan niyo po ang privilege speech ni Egay Erese. Participate in this Congress's impeachment process. The gentleman from Ang kanyang message dito, ayaw ko na maulit. Ginawa na rin Duterte ng panglalabis noon. Gagawin pa rin ba natin ang paglalabis doon? Di wala rin tayo pinag-iba sa Duterte. Yan ang mensahe niya. Caloocan has 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning
The 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislators in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan. At marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral, tulad ng NBI, COA, at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-unahang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Spalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin?
This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice, for the first time in the history of Congress, did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yun, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Irice ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties, lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. Okay. So nakita na naman si Dragon, si Igay. Okay. And cannot avoid. May generation chart. So yan si Igay Irice. Session na resume. Majority Leader. Actually, titingnan natin, hindi lang ata si Igay Irice ang kumontra. Marami. Sabi, ang nagustuhan ko sa salita ni Igay Irice, lumaban ako sa panahon ni Duterte, sa pagmamalabis sa panahon ni Duterte. Ngayon, titirahin natin ang Duterte. Gagawin natin ang ginawa ni Duterte. Sino ba tayo kumpara kay Duterte? Di ba Duterte na rin tayo? Yun, ganun ang kagandahan ng kanyang punto. Okay. So, pakinggan natin si Bong Suntay. Sa sunod na lang, mga viral ko bill pala pinag-usapan dyan. Ito na lang ang sarap ng topic nitong hindi siya sasali sa proseso kung i-impeach si Sara o hindi. Kasi ang kaisipan niya, inuulit lamang natin ang ginawa ni Duterte sa kalaban niya. Ngayon, inuulit ang naging Duterte Marcos. Ang mga kalaban na ngayon ay si Duterte na. So, ganun, ulit-ulitin. So, hindi na rin, sabi ni Egay Irice, hindi tayo na iba sa Duterte.
Kaya nasa inyo na rin 'yan, no? Ang sa akin lang, hopefully na merong makarinig na makadagdag linaw. Alam ko makarating dito sa mga congressmen kasi marami ng congressmen nakikinig sa akin. Mga mahal kong mga congressmen, alam ko marami nakikinig sa akin. Ang unang pag-isipan natin na klaro, sabihin natin yung sa tinatawag na grave threats kuno ni Sara laban kay Bongbong Marcos. Umaapila ako sa inyo na buksan yung inyong lohika na pagkaiisip. Wala pong krimen doon. Nangyari na sa sinasabi ni Sara yon nung gabing yon, madaling araw na yon, nag-press con siya. Tinanong siya ng isang reporter, kumusta na po yung threat sa buhay niyo po, Madam Vice President? Ang sagot niya, huwag kayo mag-alala sa akin, ma'am. Napakinggan niyo ba yung sagot niyan? Huwag kayo mag-alala sa akin, ma'am. At may kinausap na ako sa aking seguridad. At saka marami dyan na kumikita. Tapos nagputang ina siya. Putang ina nyo, hindi lang si Lisa, si Marcos, at saka si Tamba ang pinagputang ina niya. Marami pang iba ito mga pinagbibigyan ng pera na nagpapabigay ng pera. At nakatutok siya sa 3 tao niya na sabi niya na magpapatay sa kanya. Kaya ang kanyang self-defense sa ilalim ng mitigating circumstance sa Revised Penal Code ay sapat ang kanyang self-defense. Complete self-defense. By means of warning the would-be killers against her na kung mapatay ako, marami sa kamag-anak ko ang papatay sa inyo. Hindi po grave threat yan. Kaya kayo mga congressmen, by all conscience, bubuto kayo nitong 11 o kung kailanman. Pag-isipan ninyo ng malalim ang inyong boto. Alam ko, nakasalalay ang mga constituents ninyo na wala kayong mabibitbit na proyekto sa kani-kanyang distrito kung bubuto kayo kontra bubuto kayo na hindi pabor kay Sara. Pabor kay Sara. Ibig sabihin, kapag hindi kayo buboto, mawawalan kayo ng pundo. Kapag buboto kayo na abstain kayo, mawawalan din kayo ng pundo. The only way, mga congressmen, na pag magkaroon kayo ng pundo ay buboto kayo kontra kay Sara. Pero tingnan ninyo, ang pakiusap ko lang, bago kayo bumoto, magpatawag muna kayo ng town hall meeting sa inyong mga distrito. Magpa-Zoom meeting kayo sa lahat ng distrito ninyo. Tanungin nyo ang inyong kani-kanyang constituent. Kung ano ang desisyon ng constituent, yun ang sundin ninyo. Isa lang ang tanong. Buboto ba ako sa pag-impeach kay Sara o hindi? Bumalik kayo sa kani-kanyang distrito ninyo. At kung ano ang sinabi ng inyong mga distrito ng constituent nyo, labag man sa kalooban nyo, sundin nyo yun. That's the best way. At least, kung bumoto man sila, kung gusto ng constituents mo na huwag, kung wala ka rin lang makuha pundo, hindi magagalit ang constituents mo sa iyo. Tandaan mo, sa sunod na eleksyon, hindi ka nila ibubuto kung hindi ka susunod. Maraming hindi bubuto sa iyo pag hindi ka sumunod sa kung ano ang gusto ng iyong constituent. Dinan Hernandez, nagkalaban tayo. Pero wala akong magagawa. Ikaw ang congressman sa ating distrito. Diyan sa South Cotabato. Pumirma ka, bumuto ka para isulong ang impeachment laban kay Inday doon sa committee level. Nagpaliwanag ka, binas ka, binuli ka ng mga kababayan natin, lalo na yung bumuto sa'yo.
na kinampanya mo dahil natalo mo ang kalaban mo na si Dr. Peter Miguel sapagkat ang issue number 1 mo na dinala. Huwag nyo iboto yan. Bumuto kontra kay Sara. Tapos here you are. Bubuto ka rin kontra kay Sara. Kaya kayo mga taga-Coronadal, Banga, Tantangan, pati buong South Cotabato na, sa Tupi, Pulumulok, sa Jensan, sa Surala, Nurala, Santo Niño, Lake Cebu, Tibuli, bantayan ninyo si Dibotuan. Dibotuan, saan ka ba bumoto? Pabor kay Sara o kontra kay Sara? Tanungin mo ang mga Tibuli, ang mga Blaan, ang mga Ilonggo na nakatira dyan sa region mo. Congressman Dibotuan. Kung ano ang majority na sinasabi kung pabor kay Duterte kay Sara, sundin mo yun. It's not your choice that matters. You are the representative of the people. It's the people's choice that will matter. Kayo rin dyan sa Maynila. Kasi sa amin dito sa Mindanao, mga congressmen, wawarningan niya ng mga maitim ang utak. Kagaya sa Agusan, Joboy Aquino, diyan ka sa Northern Agusan. Kakampanya ako kontra sa iyo kung hindi mo sundin ang gusto ng tao mo. Sino pa isa nakalimutan ko isang pangalan ng congressman dyan. O yan, si Idibong Plaza, Agusan del Sur. Kayo mga buong mga Agusan, Sur at saka Norte. Diyan sa Misamis, ang dami niyong distrito dyan. Yung sa Cagayan de Oro nyo distrito, yan, mga pula-puti yan. Si Jordan Swan at saka si Rufus Rodriguez. Si Rufus Rodriguez ata, last term niya na ngayon eh. Yan, mga traidor yan kay Sara, kay Duterte. Sundin nyo kung ano ang gusto ng tao. Wala akong problema sa taga Davao. Maliban lamang sa Davao del Norte. Davao del Norte kasi mga control ni ano yan. Control ni Lagdameo yan. Kung control ni Lagdameo, control ni BBM yan. Anyway, ang sa Oriental naman kay Almario, Chino Almario, nasayo yan kasi ang asawa mo na si Nograles, Biggs Nograles ay tinalo ni Pulong Duterte sa pagka-congressman. Ang iyong bayaw na si Congressman Nograles, yung lalaki, anak ni Nograles ay natalo rin pag tumakbo pagka-mayor. Kaya kayo mga taga Maynila, ikaw bante, ay hindi ka na makabante. Lahat po ng mga Baptist churches ay tinakwil ka na. Tinakwil ka na nga, District 6 na Maynila eh. Nanalo, hindi ka nanalo sa eleksyon, nanalo ka sa Comelec. Yan, the only congressman na hindi nanalo na congressman pa rin. Si Congressman Joel Chua, hanggang dito ka na lang. Bagay, last term mo nata eh. Sino pa? Si Roland Valeriano ng District 2 ng Maynila, Tondo. O District 1, si Dionisio. Yan yung mga, sa totoo lang, itong dalawang klaseng ito. Mayabang yan, hindi nila kailangan na kung wala silang pake kung kontrahin nila mga taga-Tondo sa kay Sara na issue. Sino pa ibang congressman? Si Erwin Ching. Diyan sa District 5, Manila. Kalaban niya lagi dyan.
Alam ko, Bagatsing, no? Si Masida, District 4. Eh, sip-sip din yan eh. Wala problema. Eh, yung problema na eh. Mga Masida, sip-sip. Sip-sip, sip-sip buto. Anak ng wete. Kaya ito ng panawagan ko sa tatang congressman, be formal, be logical, be conscientious. Ito na ngayon, pag magtimbang lang ang inyong konsensya, ito na po ang sasabihin ko sa iyo. Katotohanan, let us talk about, number one, sinabi ko, wala pong grave threat dyan. So kung walang grave threat, ang definition ng grave threat sa desisyon ni Justice Amy Lazaro Javier noong 2022 na kaso na nangyari sa Cordillera, Garba versus People of the Philippines. Yung magkapatid na Garma, may hinahabol na nagnakaw ng isda sa kanilang palayan. Nung malapit na mahabol, sinabihan niya, sinong amo nyo? Ang amo ko po, si Duarte. Hindi Duterte, Duarte. Sabi, putang ina Duarte yan, papatayin namin yan. Ganon, pero sila ibang hinabol. Nasintensyahan sila sa RTC Cordillera. O bakit sa Court of Appeals, sentensyado pa rin sila. O bakit sa Supreme Court, tinanggal ang sentensya. Hindi yan grave threat dahil walang klaro na threat. Iba yung hinahabol nila. Very obvious, wala silang intention manakot dun sa binanggit nila kay Duarte. So in the same manner, ihambing mo yun, ano kay Sara? Magkaroon na lang ng real threat laban kay Bongbong, laban kay Lisa, laban kay Tamba kung mapatay si Sara. At kung mapatay na si Sara, sino ikukulong mo patay? Hukayin mo patay si Sara? Ikukulong mo? Dahil nag-hire siya ng killer? Ito naman si Matibag. Tinapon mo sa bintana yung napag-aralan mo sa Ateneo Law School. Dahil dito ang kinausap, may krimen daw. Tanungin mo sa lahat ng abogado rito, judges na nakikinig sa akin. Lahat ng mga piskal nakikinig sa akin. Meron bang krimen na nagawa ang taong kinausap ni Sara? Pwede mo bang hulihin yun? Dahil pumayag siya sa sinabi ni Sara, oh, sige, babayaran kita. Itong pera, 1 million. Pag mapatay ako, patayin mo si Bongbong, si Lisa, at saka si Tamba. Ano ang krimen ng taong yon? Nagkunwari pa itong Melvin Matibag. Nahuli na daw niya, nakita, may lead na daw siya. Tanga, utot mo. Sobra ka pa sa FBI eh. Hindi ka kayang hulihin ng CIA yan eh. Tapos, grabe ka, mang tik-tik. Hindi ko lubos maisip na yung isang tao ay magkaroon ng kapangyarihan o lakas loob na mang-extort kay Speaker Romualdez. Meron ba ganun? Gagawa ng ganun? Tapos, nabisto nyo? Ang galing nyo naman, NBI. Pero bakit hindi nyo mahuli si Bantag? Hindi nyo mahuli si Bantag. Grabe kayo. Si Saldico, hindi ka namalayan, lumabas. Magaling ko no, NBI, kung drawing, magaling kong drawing. Hindi po ako naniniwala sa ginawa ninyo na extortion yun sila ni, hindi ko siya kilala pero hindi ko nakita pangalan si Mabanta, Franco Mabanta. Hindi ako niniwala na kaya niyang extort si Romualdez. Ayon sa kwento niyo sa balita ninyo, sa press ko ninyo, na binanmanan niyo daw, na noon pang last year ginawa. Tapos, kayo ng mga NBI, nagpanggap kunwari na mga agent ni Romualdez. Drama. Tapos, paano mo sabihin extortion yun? Aber nga. Ito ang totoong sitwasyon ng totoong trabaho ng extortion ganito. Halimbawa, puntahan ko si Maria. Si Maria, pumunta ko sa restaurant.
Kasi tinakot ako ni Maria na kung hindi ako pupunta at hindi magbigay sa kanya ng 10,000, ang aking sabi ng pangabayan may kuha halimbawa ng sex video sa akin, i-upload niya sa Facebook. Pag hindi ako magbigay ng 10,000, yan ang extortion. Pagpunta ko dun sa restaurant, pagbigay ko ng pera, yan ang extortion. Tapos, kung nakialam ng NBI, ang gagawin ng NBI o police, huhulihin kunwari si Maria. Magpanggap sila, bantayin lang, upo sila sa tabi-tabi na sa Jollibee, halimbawa magkita. May instruction sa akin, iabot ko yung envelope na 10,000. Ang ginagawa nila, pag abot pa lang envelope, pag hawak, ilagay pa lang sa kamay ng Maria, hulihin na kagad nila. Lahat po ng klase ng ganung sitwasyon na kriminal na prosecution talo. Kasi may doubt pa. Eh kung ginanon mo lang ang pera, ano to? Kung minsan naabot niya, ano para saan to? Pero hinuli na siya ng NBI. Ngayon, yan ay pinag-usapan natin, Duarte, kung isang sobre na pera lamang. Tapos ang kinikwento nila, 4 na malita. Paano ba? Paano mag-extortion ng 4 na malita? Aber NBI. Matibag. Talo kayo sa kahit sinong abogado dyan. Kasi bago mag-extortion yan, kailangan tanggapin muna nung tao ang pera. Pag natanggap ang tao ang pera, kailangan ipasok niya muna sa kanyang cabinet o di kaya kanyang bangko bago mo masasabi na ng extort. Pero kung nilagay mo lang dyan, sarap niya, walang krimen. Nakatingin lang. So ngayon, halimbawa, sabihin natin may gustong kukunin ng kausap ninyo ang mali-maleta. Pero hanggang doon, pagdating sa korte, i-absuelto ng judge yan. Bakit? Wala kayong pinakitang pruwiba na talaga sa utak nila kukunin nila yan. Remember, things that are in the mind of the people cannot be seen. At kung hindi mo makita kung ano ang sa loob ng utak ng isang tao, hindi mo siya kayang i-convict kung ang inisip talaga gusto niya pumatay o hindi. Oh, sige nga, aber nga, paano yung patunayan na mayroong extortion dyan? Naloko yung bayan. Ang laki kasi, 4 na malita, 70 milyon. Grabe. So ngayon, may isa kong mayroon man dyan, drawing yon. Gusto niya palabasin, pinapasama nyo, tapos i-announce nyo, DDS vlogger. DDS vlogger, arrested. Ay! Yan ang sinasabi ni Erice. Impunity at its worst. Gagamitin lahat ng mga ahensya ng mga nasa poder. Pero, saan na makakabawi ang ginawa ninyo ng kahiyan? Mag-antay na lang si Franco Mabanta sa korte. Anyway, piansable naman yan. Magpiansa lang siya. At kung ako, abogado niya, ganun lang simple yung depensa ko. Paano niya patunayan na tinanggap ng aking kliyente ang maleta? Bigat yan. Kung hindi mo pa mabuksan maleta, hindi nila alam kung anong laman ng maleta. So sino ang tao tatanggap ng maleta na walang laman? Malaman mo lang yan kung may laman kung binuksan mo ang maleta. Ha? Gary Barkayan, ang utak mo, paganahin mo yung utak biya ng utak dilis ang ginagawa mo sa utak mo. Argumento ko dito ay luhik ka. Kahit DDS, matalinong DDS, kaya diyan yung makita matatalino ang mga DDS. Kayo mga uto-uto, Kebs, napaniwala kayo ni Matibag? Meron bang extortion dyan sa kan? Na mangyari, may entrapment ba nangyayari sa mali-malitang pera?
pwede lang mga entrapment tayo kung mga isang sobre lang. Pero kung malita, wala. Ibigay. Naalala niyo ba na inabsulto ng korte yung anak ni Rimulya? Binigay yung parsela galing abroad na ang laman pala ay marijuana. Ang ginawa naman ng PIDEA, pagkatanggap ng anak ni Rimulya ng package galing abroad, inaristo na kagad. Di na nga nangyari, panalo yung anak ni Rimulya sa korte. Hindi pa nga nabuksan, so hindi mo masasabi na may intensyong tumanggap ng marijuana ang anak ni Rimulya dahil hindi pa nabuksan. In the same manner, kung hindi mo pa mabuksan ang maleta, hindi mo pa malalaman kung pera nga ba ang sa loob nito. At kung hindi pa mabubuksan, how can you prove to the world that the man to whom you allegedly give the luggage had that intention to get the money inside the luggage, when how could he have intention that he wants to get the money kung hindi niya nabikita nakabukas ang maleta? Kaya kita po mga bubo kayo, hindi ko lang kayo pansinin. Yung mga anti-DDS yan, mga bubo. Kaya, sinasabi ko lang yan, kay Sara, pagdating naman sa great threats, paano mo bababasa utak ni Sara? Kung ang sinabi niya, diniklara niya, mamamatay lamang kayo kung pinatay niyo ako. So, walang death threat. Kaya kayo nakikinig ng mga congressmen, kamag-anak na congressmen, tell them, sa isang buhay nila, magiging makabayan naman sila. Pag-usapan naman natin. Itong gusto ko pag-usapan yung 6.7 billion na binuksan ninyo transaction sa AMLAC. Una, against the law yung pagbuyagyag ni Attorney Ronel Binaventura. It's a matter of time. Makukulong ang mga yan. 8 taon ang kulong sa iyo, Ronel Binaventura. May multa ka pa ng 1 milyon sa pagbukas. Very strict ang utos ng Republic Act 9160 as amended, na walang sinuman ang maaring makatingin ng records ng AMLAC. Kaya ang nag-utos, sila ni Luistro, makukulong lahat mga yan. At ang mangyari, pagdating sa Senado, kumukakampi ni Sara yung Senado, ideklara lang po yan na tinatag namin ni Attorney Abad at saka ni Attorney Topacio na aking abogado at saka ni Attorney Cirilo Sabari na fruits of the poisonous tree lang ang inyong ebidensya sa AMLAC. Bakit? Bawal nga eh. Kinuha niyong ebidensya na labag sa batas. Ang tawag dyan, nag-uutos sa Section 3, Article 3 ng Constitution, the violation of this right to privacy, kasi right to privacy yan, and the violation of the right against search and seizure in Section 2 of Article 3 of the Constitution results in the evidence gathered that can never be admissible in any proceeding and for any purpose. Pag sinabi mo any proceeding, kahit saang kaso. Kaya, dapat malalaman ninyo, yung ebidensya na gagamitin ninyo, dun sa 6.7 billion ay hindi nyo magagamit ebidensya. Naintindihan mo ba yan, Attorney Joel Chua? Naintindihan mo ba yan, Attorney Jerbel Beatrix Luistro? Naintindihan mo ba yan, Attorney Leila De Leyva? Naintindihan mo ba yan, Attorney Chel Jokno? Nagpakabubo kayo. Any evidence gathered in violation of a law must be suppressed. It cannot be admitted as evidence. Sobra pa sa hearsay yan. Ang hearsay, ang gamot lang yan, ikrusiksa mo kung testigo.
mawala na pagkahirsi kung matayuan niya ang kanyang testimonya. So dapat nakaintindi kayo lahat ng rules of evidence. Kahit hindi sa rules of evidence, ano na lang, angking talino nyo na lang, tingin nyo na lang. Next, lumalabas pala na kung binigyan nyo lang si Mans Chua ng pagkakataon sa 6.7 Duarte, ganito nangyari. Minsan may client si Atty. Manasa Scarpio na Mr. ni Sara Duterte na nagbayad sa kanya ng 2 million pesos. Pinasa sa BPI, Bank of Philippine Islands. Ano nangyari? Pinasok sa kanyang account, 2 billion. Nagkamali. Dahil ikaw ang may-ari ng bangko, na ipasok mo 2 billion, binawi mo. So, ibig sabihin, sa recording kay Mans Carpio at saka kay Sara Duterte na account, pasok 2 billion, ma-record niya yung 2 billion. Binawi ng bangko ang 2 billion, re-record plus 2 billion. 4 billion na kagad. Tapos, yung mga, tandaan nyo ng mga congressmen, yung covered transactions na 6.7 billion ay yung covered lang yan. Ano yung covered? Lahat ng transaction na pumasok na 500,000 pataas, yun lang nakalista dyan. Yung mga withdraw tsaka deposit na mas mababa sa 500,000, kung 499,000 lamang, hindi nakasama dyan. Anong ibig sabihin? Hindi simple na i-minus mo lang ang out, na outflow ay yung mga na-withdraw mula sa inflow. At yung kung anong answer, yun na yun. Hindi po ganun kasimple yan. Kasi maraming out dyan na hindi nakalista. Dapat buksan mo lahat talaga ang account lahat ng buong buo. Sa totoo lang na, kung masilip ni Erisi ang dulo ng account ni Sara at ni Mans, alam mo magkano? 68 million lang. Kaya makinig kayo ng mga congressmen na nakikinig sa akin. Alam ko, nakikita ko minsan na-monitor ko si Sara, si Risa Hontiveros, nakinig din Alam ko nakikinig din sa akin lagi si Mig Zubiri. Si Lacson nakikinig din minsan, pero ngayon binabanatan ko siya, hindi na nakikinig sa akin. Alam mo kung ano matawag ko kay Lacson? Hi, Mr. Senator Ping Lacson, I can call you proudly, and I am too sure na isa ka sa beneficiaryo ng ng FMR. Ano ba yung FMR? Farm to Market Roads. Bakit ko nasabi beneficiary ka ng FMR? Yung bahay mo doon sa Tagaytay, FMR ang kalsada. Anong FMR? Biro mo, Farm to Market Roads. Ang dulo ng Farm to Market Roads, mansion ni Lacson. Kaya yan ang classic na Farm to Mansion Road. FMR, Farm to Mansion Road. So ngayon, isa pang advice ko sa inyo na mga congressman kayo bubuto, tingnan natin ang confidential fund. Kasi yan naman tatlo na pag-awayan Pero balik mo na ako sa salin. Hindi mo makikita kung tumaas naman salin, hindi mo makikita, ay hindi mo malalaman kung magkano ang hindi nilagay. Tandaan niyo po, hindi mo masasabi kung mayroong pera na hindi nilagay kung hindi mo makompute kung magkano. Kaya mali yun ang ginagawa ni Chel Diokno na pakabubong abogado. Sabi niya, committed plunder by reason of amassing at least 500 million. Meron bang plunder na at least? Pag sinabi mo po na krimen, siguradong sigurado ka hanggang sa dulo ng sintimo. Kasi pag hindi mo klaro, hindi pwede mo release kung convict mong tao.
That is reasonable doubt. You cannot convict any person with reasonable doubt. Our Constitution is very strict. No one shall be convicted if there is no proof beyond reasonable doubt. Balik na rin yung statement. Persons can be convicted only by proof beyond reasonable doubt. So, paano maging reasonable doubt kung more or less ilagay mo? Ibig sabihin, duda ka. Hindi ka sigurado. Kailangan sigurado ka kung magkano para malalaman mo kung magkano ang hindi sinama. Hindi balik kay Corona na convict siya dahil nahiwalay dollar eh. Identified talaga. Kaya sigurado. Ngayon, babalik ka sa unexplained wealth. Paano mo malalaman kung may unexplained wealth? Kung hindi ka sigurado, magkano sumubra? Hindi pwede yung more or less. Dito tayo. Dito lang tayo sa confidential fund. Una, hindi nyo pwede i-convict si Sara just because fake ang mga pangalan sa resibo. Kaya nga fake kasi tinatago mga pangalan ng tao eh. Sino-sino ba yan? Sigurado ako marami dyan na binigyan ng pera yung kapwa NPA. Eh kung ibigay mo pangalan, di papatayin siya ng pamilya niya, patayin ng NPA. Alalahanin mo, DepEd Secretary siya noon. Kailangan niya rin ang sikretong impormasyon kung sino yung mga NPA na nagre-recruit sa mga junior high school saka senior high school. Kasi yun ang mga ano yan? Anong tawag dyan? Diyan ang madaling kumbinsin ng bata. Pagka-college, mga idealist yan. Madali sila, vulnerable sila sa mga psychological style ng mga pagre-recruit. At dahil dyan, hindi mo pwede buksan, kaya hindi mo pwede, tandaan niyo mga congressmen, hindi niyo pwede i-convict si Sara just because hindi sinabi kung sino yung mga Miriglis Piatos. Ngayon, i-convict nyo dahil nagnakaw si Sara mula sa confidential fund. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung nagnakaw si Sara? Kailangan, sigurado naman kayo sa competition kung magkano. Kaya kung hindi niyo makompute, absulto. Sabi ng, magagamit nyo ba yung ano? Di ba wala ba nang binanggit kung magkano ninakaw? Kung titingnan mo naman si Ramel Madriaga, na nakakaduda-duda, impossible claim, wala pang 24 hours daw, binigay niya na kung saan-saan, dineliver niya ng pera. Pero hindi niya sinabi kung yun ba'y pera galing sa confidential fund. Tapos, klaro naman sinabi niya, hindi naman kay Sara napunta. Binigay sa iba-ibang tao. Eh di wala si Sara kasalanan. Kung kay Madriaga pagbasihan mo. Pangalawang palpak ni Madriaga, 125 million lamang yun ang pera ng December 20, 2022. Sabi niya, tag 33 million kada duffel bag. 4 na duffel bag. Simpleng mathematics lang yan eh. 33 times 4. Magkano? Para hindi mabigat ang competition, 30 times 4. 12, 120 million. Tapos may butal na 3. 3 times 4, 12. 12 plus 130, 120, that is 132 million. Sobra-sobra sa 125. Ang problema kasi, baka sabihin na depensa ni Madriaga, sorry sir, hindi ako marunong mag-compute eh. So ngayon, basihan naman natin, magtanong naman kayo sa sarili niyo mga congressman. Hoy, Janice Tigamo, magtanong ka naman sa sarili mo. Iko-convict mo ba siya, si Sara? Nang dahil lamang sa may notice of disallowance galing sa COA sa 73 million dun sa 125 billion na pondo. At saka 375 million dun sa 500 million na pondo sa para sa kasunod na taon, 2023. Ganito po yun. Unang tanong, pwede mo ba magamit ang notice of disallowance basihan para sabihin mo na binulsa ni Sara ang pera? Sagot, hindi po. Bakit? Ang notice of disallowance, ang ibig naman sabihin niyan, Duarte, nagbigay ng mga resibo si Sara pero hindi ginalang ang mga resibo.
Ibig lang sabihin yan, isauli mo lang pera. Hindi ka pwede sabihin na binulsa mo. At paghuli, sagutin ng buong opisina, hindi lang si Sara. Ang dami niyang empleyado dyan. Di, ibang empleyado, may kanya-kanyang sauli. So, ibig sabihin po, kung notice of disallowance lang, it is not sufficient for you to use that as a ground to convict Sara for malversation. Pangalawa, pwede pa siya mag-apila sa Supreme Court. So, hanggang dyan lang mo po na ang aking sasabihin. So, tama na lamang ang desisyon ni Erice na huwag na sumali kasi gagamitin lang kayo. Lahat kayo, sigurado kayo, bubuto kayo para sa impeachment kasi kailangan nyo ng pera. Vote for impeachment in aid of your pockets. Ganon. In aid of allocation. Ganun lamang po. Magandang salamat po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, alauna na po. Magandang kwan. Paki-like na lang po. Magandang maraming salamat, Grace Line. Okay.